Alam nyo ba ang mga apelyido natin ay may malalim na kasaysayan? Mula sa mga dinastiya ng China hanggang sa pamamahala ng Espanya sa Pilipinas, malaki ang naging papel ng mga apelyido sa ating pagkakakilanlan. At sa video natin ngayon, titingnan natin ang ilan sa pinakamahabang apelyido sa mundo at sa Pilipinas. Mula pa noong Middle Ages, ginamit na ang mga apelyido upang makilala ang bawat isa sa lumalaking populasyon. Sa China, ipinasa ito mula sa mga maharlika patungo sa karaniwang tao. Sa Japan, hindi lahat ay may apelyido hanggang sa Meiji Restoration. Sa Korea, napakaiksi ng kanilang mga apelyido at ang pinakamaikling apelyido sa mundo ay O. Ngunit, ano ang pinakamahabang apelyido sa mundo? Ang record ay hawak ni Hubert Blaine na may napakahirap manggiting apelyido at merong 40 letra. Siguradong mahirap biyang ipirma sa mga dokumento, di ba? Dito sa Pilipinas, may mga napakahabang apelyido rin. Sa Ilocos, may natagpo ang Ramizani Toran Pushti na may 19 na letra, pero mukhang isolated case lang ito. Kaya naman, narito ang may pinakamahabang apelyido sa ating bansa. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, comment at subscribe ang ating video at i-click ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod nating mga video. Narito ang apelyidong Pilipino na may pinakamahaba at maraming letra. Transfigurasyon. Ang apelyidong Transfigurasyon ay nagmula sa salitang Espanyol na nangangahulugang pagbabagong anyo o transformation. Malamang ang mga ninuno ang mga ganitong apelyido ay may kaugnayan sa relihiyon, maaaring isinod sa pista ng pagbabagong anyo ni Kristo. San Buenaventura na merong 15 letters. Ang apelyidong San Buenaventura ay galing sa pangalan ng isang sikat na santo ng simbahang Katoliko, si San Buenaventura, isang kilalang pilosopo at teologo noong panahong medieval. Kung ito ang apelyido mo, posibleng may lahi kang relihiyoso. De la Providencia na mayroong 15 letters. Ang De la Providencia naman ay nangangahulugang mula sa Providencia o mula sa banal na pagkakaloob. Isa itong malalim na apelyidong may kaugnayan sa pananampalataya at maaaring ginamit bilang palatandaan ng paniniwala ng mga unang Pilipino nagdala ng pangalang ito. Ramas Oy Piching na merong 15 letters. Ang Ramas Oy Piching na may halong Espanyol at Chino, Ramas ay maaaring nagmula sa salitang Espanyol para sa mga sanga. Samantalang ang Oy Piching ay mukhang apelyidong may ugat sa Chinese-Filipino community sa Visayas. Malamang ito ay isang pamilyang negosyante noong unang panahon. Del Espiritu Santo na merong 16 letters. Ngayon naman, dadako tayo sa mas mahabang apelyido, ang Del Espiritu Santo. Ito ay nangangahulugang mula sa banal na espiritu. Madalas itong makita sa mga rehiyong may malakas na impluwensyang Katoliko. Posibleng ang mga ganitong apelyido ay may kaugnayan sa mga taong relihiyoso o mga misyonerong dumating sa Pilipinas noon. Stuart del Rosario na merong 16 letters. Ang Stuart del Rosario, ito ay isa sa pinakamahabang compound surname sa Pilipinas. Ang Stuart ay isang apelyidong banyaga na malamang ay may impluwensyang British o Scottish, habang ang del Rosario ay isang napakakaraniwang apelyidong may kaugnayan sa Mahal na Birhen. Isa itong magandang halimbawa ng pinaghalong lahi at kultura ng mga Pilipino. Noong 1849, ipinatupad ni Gobernador General Narciso Claveria ang Claveria Surname Decree upang gawing sistematiko ang paggamit ng apelyido sa Pilipinas. Kaya marami sa atin ngayon ay may apelyidong Kastila. Sa Katalogo Alphabetico de Apelyidos, natagpuan ang mga sumusunod na pinakamahabang apelyido. Balikas Mataling na merong 15 letters. Sa unang tingin, parang pinaghalong dalawang salita, balikas at mataling. Ang balikas ay maaaring kaugnay sa balikat o pagbabalik, habang ang mataling ay maaaring may koneksyon sa isang lumang katutubong termino. Posibleng ang apelyidong ito ay nagmula sa isang makasaysayang pamilya o lugar. Caroline Dilinan na merong 15 letters. Ang Caroline Dilinan naman ay isang tila napakakomplikadong apelyido. Ang Carilini ay maaaring isang banyagang apelyido, habang ang Dilinan ay posibleng hango sa isang lugar o isang katutubong pangalan. Malamang na ito ay nagmula sa isang pamilyang may pinaghalong lahi. Di Mapigil-Pigil na merong 16 letters. Dadako tayo sa mas mahabang apelyido. Ang Di Mapigil-Pigil ay malinaw ng isang Tagalog surname. Sa pangalan pa lang, parang nangangahulugan na ito hindi mapipigil o hindi mapipigilan. Maaring ito ibinigay sa isang pamilya na kilala sa kanilang katatagan at tapang. Managkigkigtut na merong 16 letters. Hindi ito karaniwang naririnig, pero tila may ugat ito sa isang lumang katutubong wika.
Ang manag ay maaaring nangangahulugang gumagawa o nagmamasid, habang ang kigkigtut ay posibleng kaugnay sa kilos o katangian ng isang tribo. Kung ito ang apelyido mo, posibleng may lahi kang mandirigma. Kasangkap-sangkap na merong 17 letters. Ngayon naman, narito ang isa sa pinakamahabang apelyedong naitala, kasangkap-sangkap. Hindi madaling bigkasin, hindi rin madaling isulat. Pero kung susuriin natin, posibleng may connection ito sa lugar o isang sinaunang angkan. Maaaring nagmula ito sa isang maharlikang pamilya noong panahon ng Kastila. Jarmillos Jaramago na merong 17 letters. Ang Jarmillos Jaramago mukhang halatang halata ang pinagmulang Kastila nito. Ang Jarmillos at Jaramago ay maaaring pangalan ng dalawang magkaibang pamilya na pinagsama sa ilalim ng isang lahi. Madalas noong panahon ng Kastila, ang mga mahabang apelyido ay tanda ng marangal na pinagmulan. Time to refresh our mind! Quick quiz muna tayo! Sino ang nagpatupad ng Claveria Surname Decree noong 1849? A. Claveria, B. Stuart, C. Buenaventura. Ano ang pinakamaikling apelyido sa mundo na ginagamit sa Korea? A. O, B. Q, C. U. Aling bansang nag-umpisa ng paggamit ng apelyido para sa census at pagbubuwis noong Qin Dynasty? A. Japan, C. China, C. Philippines. Ano ang pinakamahabang single word surname sa Pilipinas na may 15 letters? A. Buenaventura, B. Transfiguracion, C. Del Rosario. Anong dokumento ang ginamit para sa pagpili ng apelyido noong Claveria Surname Decree? A. Catalogo Alfabetico de Apellidos, B. Libro de Nombres, C. Surnames Registry. Ano ang tawag sa decree na nagpapatupad ng sistematikong apelyido sa Pilipinas noong 1849? A. Claveria, B. Meiji, C. Qin. Ano ang isa sa pinakamahabang apelyido mula sa Catalogo Alfabetico de Apellidos na may 16 letters? A. Di mapigil-pigil, B. Lapisan ng buluhan, C. Balikas mataling. Ikaw, ano ang apelyido mo? Nasa listahan ba ito? O may alam ka pang mas mahaba? I-comment mo sa comment section. At huwag kalimutang i-like, share at i-subscribe para sa mas marami pang kwentong kaalaman.